In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mampanig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon, atin namang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong iyon, nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga Pariseo. May lumapit kay Jesus at nagtanong, bakit po nag-aayuno ang mga alagad ni Juan Bautista at ang mga alagad ng mga Pariseo? Ngunit ang mga alagad ninyo'y hindi. Sumagot si Jesus, makapag-aayuno ba ang panauhin sa kasalan samantalang kasama nila ang lalaking ikinakasal? Hindi. Kapag wala na ang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatagpi ng bagong kayo sa lumang kasuutan. Pag-urong ng bagong kayo, mababatak ang luma at lalong lalaki ang punit. Wala rin namang nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat, sapagkat papuputukin ng alak ang balat. Kapwa masasayang ang alak at ang sisidlan. Bagong alak, bagong sisidlang balat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pag nilayan natin bilang mga Romano Katoliko sa unang pagbasa sa Hebreo, chapter 5, at sa paggunita kay San Fabian, Papa at Martir, at paggunita kay San Sebastian Martir. Ang Ebanghelyo ngayon ay nagdadala ng mahalagang paalaala tungkol sa bagong buhay at pagbabagong loob. Ang tanong ng mga tao kay Jesus tungkol sa pag-aayuno ay nagbubukas ng mas malalim na kahulugan ng pananampalataya at kaugnayan sa Diyos. Ang talinghaga tungkol sa bagong kayo at bagong alak ay nagpapakita ng pangangailangan tumugon sa pagbabago na dala ni Kristo. Mga halimbawa sa makabagong panahon. Una, pagbabago ng pag-iisip at puso. Sa ating mundo ngayon, laganap ang hatol at pagkakabahagi dahil sa relihiyon, politika o kultura. Ang talinghaga ng bagong alak sa bagong sisidlan ay nagtuturo na kailangan buksan ang ating isipan sa pakikinig at pagmamahal sa kapwa. Halimbawa, ang mga interfaith dialogues at community outreach na naglalayong magkaisa ang iba't ibang relihiyon. Pangalawa, pagpapatawad at pagbabagong loob. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang tungo sa tunay na pagbabagong loob. Ang mga lumang sugat ay maaaring makahadlang sa ating espiritual na paglago. Halimbawa, ang pagbibigay ng pagkakataon sa mga dating naligaw ng landas na nagsimula muli, tulad ng mga programa para sa mga ex-offenders. Pangatlo, responsableng pag-aalaga ng kalikasan. Ang pagturing sa mundo bilang lumang sisidlan ay nagdudulot ng pagkasira nito. Ang bagong pananaw tungkol sa pangangalaga
sa kalikasan ay kinakailangan upang maisalba ang ating planeta. Halimbawa, pagbabawas ng paggamit ng plastik at pagtatanim ng puno sa mga komunidad. Paano natin mabago ang ating mga pagkakamali? Una, maglaan ng oras upang suriin ang ating mga kilos sa araw-araw. Humingi ng tawad sa Diyos at sa mga taong ating nasaktan. Pangalawa, pagkilos sa tamang paraan. Iwasan ang maling gawi tulad ng tsismis, galit o kawalan ng malasakit sa kapwa. Gawin ang mga hakbang na nagpapakita ng pagmamalasakit sa ibang tao. Pang-apat, pag-aaral at pagbabahagi ng mabuting balita. Gamitin ang ating talino at kakayahan upang ipalaganap ang pagmamahal at kapayapaan gaya ng pagtuturo ng tamang pananampalataya sa mga hindi aktibo sa simbahan. Panglima, manalangin tayo para sa buong sangkatauhan. Panginoon naming Diyos, puspusin mo kami ng iyong biyaya upang maging handa kaming tumanggap ng bagong buhay na dulot ni Kristo. Gabayan mo kami sa aming araw-araw na landas upang maging liwanag sa iba at maging instrumento ng pagbabago sa mundo. Bigyan mo ng lakas ang mga pinuno ng simbahan at ang pamahalaan upang magsilbi sila ng may katapatan at pagmamahal sa lahat ng ito. Ay aming hinihiling sa pangalan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Ang ating mga referensya ay mula sa Catechism of the Catholic Church, mga katuruan ukol sa pagbabagong loob, Catechism of the Catholic Church, 1433 to 1433. At Pope Francis Encyclical Laudato Si. Paanyaya sa pangangalaga ng ating tahanan. Mga humilya ni San Juan Pablo II, mga pahayag ukol sa pagiging liwanag sa mundo. Sa tulong ng mabuting balita, naway maging bagong sisidlan tayo ng biyaya at pag-asa sa ating kapwa. Sa muli, hinihikayat ko ang lahat, Katoliko man o hindi, na magtanong at pagnilayan ang mensahe ng Ebanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na sagutin ang mga ito. Sama-sama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghilyong ito. Gawin sa pamagitan ng ating mga salita at maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless!